galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused
It's time to listen to their voices. Hayaan ang iba't ibang boses. Mga Sa Miss Jackie. 9:20. Ayan, bago ang report naman ng Milky Rigunan, ayan, ano ba ang latest kay Derek Ramsey at saka si Ellen Adarna, ha? Hindi na ako masyadong Di ba na-follow up yan? Ayan, ba't sinasabi ni Derek I'm sorry but I will not engage. Anong pasabog ni Ellen Adarna kay Derek, ha? Kala ko nagkabalikan na sila, ha? Ayan. Alam ko hindi pala kayo. Hindi pa sila nagkakabalikan. Ayan, yan ba ang sabi ng showbiz reporter na si Boy Gonzales? Ayan, Di ba showbiz reporter na si Boy Gonzales sa Romel? Ayan, ha? Hindi lang Ganun, akala ko showbiz na siya. Manila pa rin. Manila pa rin ba? Akala ko dahil na habang hindi ba sila nagkakabati ni Consuel Ibay, ayan, showbiz muna siya. Ayan. Parang Romy Gonzales, ayan, habang di sila nagkakabati ni Congressman Bernos, ha? Pero si Heart Evangelista, ha? Ayan, natapos niya ang kanyang birthday nung Valentine's Day. Hindi yata na i-report yung regalo ni Senator Chis sa kanya. Regalo ba? Wala, hindi na i-report lang. Ganun ba? Hindi naman nagregalo ng another diamond ring. Parang wala worth rin $1 million. Hindi ko napansin kung may pinost pero walang post din si Heart. Siguro secret na lang yun kung meron. Dami na kasi nakakakita lang Secret muna. Ayan, baka mamaya magamit na naman yan. Pero alam po niyo makuyang mga atin sa loob ng dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Ikaw din, ha? Classmate Boy Pekson, ayan, paremanding bahakan. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Abay, pwede ito kay Senator Frank Drilon, ha? Tama-tama sa pailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuya, mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Aba, ikaw din Kuya Byong, ayan, kailangan mo itong N+ Gold, ha? General O.D. Japana, kailangan mo rin ito Kuyang. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Chup-chup. Daming bayan. Ano latest sa Kongreso, Miss Jackie? 39.8 billion pesos nakalaan para sa disaster response ngayong taon. Magagamit na sa harap ng matinding pagbaha sa Davao Oriental at Davao de Oro. Ang detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Lakay at Jackie, umaabot sa 39.8 billion pesos na pondo ang inilaan ngayong taon para mapalakas ang disaster response and rehabilitation efforts ng gobyerno. Ang House Minority Leader Marcelino Libanan, 90% ang itinaas mula sa 21 billion pesos na pondo noong nakaraang taon. Sabi ni Libanan, sa kabuuan ng pondo, 15.3 billion pesos ang inilaan para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program para sa mga local government units. 11 billion pesos naman ang para sa aid, relief, and rehabilitation services sa mga lalawigan ng malubhang sinalanta ng kalamidad at para pa mapabilis na makatugon ang pamahalaan. Ang pahayag ni Libanan ay kasunod ng report ng Region 11 Disaster Risk Reduction and Management Council ng pagbaha at landslide sa mga lugar ng Mati, Davao Oriental at Moncayo, Davao de Oro. Tinatayang 7 katao ang namatay dahil sa pagbaha at landslide dulot ng ilang araw na mga pag-ulan sanhi ng shear line. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa Milky. Yes, Sakay. Ano ang latest na impeachment laban kay VP Sara? Ngayong hapon, Lakay, sa session, sa plenaryo ay baka daw maisama na sa order of business yung impeachment complaints laban kay VP Sara. Kapag nabasa ito, Lakay, sa plenaryo at wala namang magtatangka na magkaroon ng fast-track mode, ay baka ma-refer na ito sa Committee on Justice para ma-schedule ang hearing doon sa impeachment, Lakay. Kayang-kaya nga ba? Di ba sabi marami na nagbaliktaran pero dahil 1/3 vote lang ang kailangan, kayang-kaya daw. Sabi ni Congressman Chua ng Manila.
1/3 vote lakay ang kailangan para idiretso na sa Senado. Kaya naman daw ang sabi ng mga pro-impeachment laban kay VP Sara. Ayan. So abangan lakay ngayong hapon. Ano ba ang body language ni Presidential son, Congressman Sandro Marcos at Speaker Bogie III? Alam mo lakay, yung dalawang leader ng Kamara, si Speaker D at si House Majority Leader Sandro Marcos, dumistansya na sila sa usapin ng impeachment. Una, noong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon naman ay kay Vice President Sara Duterte. Actually, lakay at Jackie, itong si Congressman Sandro Marcos, miyembro siya ng Rules Committee. Pero umalis din siya muna o kaya ay hindi muna siya magpa-participate para maiwasan, makulayan yung magiging schedule kung meron man ng pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang totoo yung sinasabi nating Bubit kung walang pagkilos ang presidential son at House Speaker, mukhang totoo yung sinasabi ng ating Bubit sa Malacanang na ayaw ng presidente ang impeachment manang Milky, ha? Ayan, malulugmok na ang ating ekonomiya pagka puro impeachment na naman tayo. Bagsak na, lalo pang babagsak. Ayan. Sa bagay, ilang taon na lang naman nagpapalit na ng administrasyon. Pero tingnan natin lakay at Jackie, nasa desisyon niya ng mga mambabatas at kung i-refer o kaya naman ay may aakyat sa Senado, meron din nga pahayag Senate President Tito Sen na welcome sa kanya ang impeachment. Sakaling ibigay na ng Kongreso ang papel sa Senado para maging impeachment court. Ayan, tingnan natin kung papahinggan ng Presidente ang mga Marisol. Ayan. Kasi sabi naman Marisol, impeach na natin si Inday, Mr. President, wala tayong malakas na panlaban. Oo nga. Yun pinagsabi lakay pa dapat daw meron ng pinalulutang din ng administrasyon. Oo, kung sino. Kung marami kayong mga sinasabi kanina Jackie na sa sama, ano bang kung ano-ano, yung administrasyon wala pala kay. Ayan nga. Oo. Naghintay pa kung sino nga mataas sa serving. Ayan. Oo. Pero mukhang may kiliti doon sa pink na medyas, so abangan natin. Ayan nga. Sabi nga ni former Senate President Drilon, dapat iisa lang ang kandidato ng opposition laban kay VP Sara at ang parang sinasabi ay VP Lenny. Ayan. Mukhang ganun nga. Ang pagtaya naman ng ilang mga political analysts lakay at Jackie, baka mag-coalesce o kaya ay magsanib yung administrasyon at ang grupo rin ni VP Lenny para maging malakas yung kandidato nila. Kailangan pa ba i-memorize yan? Kaya nga nagpunta na Naga yung isa At nagsuot na ng medyas na pink. So ng pink, ha? Ayan. Hindi niya alam ang underwear din ng Mayor Lenny red. Ayan. Sila kayo talaga. Bra lang naman, bra. Kaya pala hindi nabanggit ni Ma'am Lenny. At si Pangulo, nabanggit yung medyas. Pinakita raw, pink talaga kulay rosas. Okay. Ang alin na kay? Yung medyas. Ayun, medyas. Okay nga Rod, teka muna, ano ang latest na kay Congressman Saldico at saka yung mga ang dami-daming kongresista na involved dito sa flood control project katulad nung nagpagawa ng U-turn islat doon sa dagat. Ayan. Yung binanggit ni Carly Discaya, ba't nagkalimutan na yata ha? Wala na kay mga doon sa mga nababanggit pero mukhang na-refer naman na yung mga reklamo laban sa kanila doon sa ICI. Pero tahimik din yung komisyon. At the same time, pagdating naman kay former Congressman Elizalde, ang sabi nga ng liderato ng Kamara, wala na silang pakialam dahil hindi na ito kongresista. Kung meron na mga impormasyon, bahala na daw yung mga concerned government agencies. So, bahala na ang DOJ, NBI, kaya nagpalit ng bagong direktor na NBI. Mukhang marami daw titibagin. Ayan. O nga, sabi rin Senator Ping, kung talaga namang gagamitin yung mga assets ng law enforcement agencies, madali lang naman daw mahanap. Kung hahanapin si former Congressman Elizalde. Oo nga, Wala pang bounty sa kanya, Wala pa bang kaso?
Napalakay eh. Ah. Pinaharap lang siya para magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya. Mukhang may kumakausap. Sino naman yung lakay? Active na active ba, Jackie? Mga bugwit nila kayo. Oo, Miss Milky eh. Alam mo naman. Medyo ano ngayon Alam mo naman ating paldo mga ba ang bubwit? mga bubwit Ayan. ngayon lakay? Ay, madami. Oo. Mukhang nakapag research ng husto. Kulang lang tayo sa oras eh. Ayan. Sige, unti-untiin natin yan. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Kaya umaga lakay at Jackie, ako si Milky Rigona nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan mula sa Kamara at dumako tayo sa Maynila. Pero sandali lamang, bago ang report ni Aris number 29, Boy Gonzales Ibay. Ayan, abay, alam mo Boy, abay, kailangan talaga minsan kailangan magpatawad. Ayan. Ayan, sabi nga nila may kasabihan na Miss Jackie na to forgive is to err is human, to forgive is divine. Wow. Diba? Sino nagsabi nun lakay? Ako. Then nabasa, hindi ko alam kung sinong kaninong ano yan ha. Basta ano yan, magandang quote din yan ha. To forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. Ganun lang yan ha. Walang pretension ba? Ayan. Oh yes, I'm the great pretender. Huwag ka na mag-pretend Boy Gonzales. Alam ko, mahal mo rin si Consial Ibay eh. It's such, I pretend too much. I'm lonely. Bahala si Little Mayor Cesar Chavez yan, ha? Ayan. Sabi Little Mayor Cesar Chavez, ha? Huwag daw i-chapera si Yorme Isko, ha? Sa mga pambato pa rin sa 2028, ha? Gusto ba? May gusto? Oo naman, slow but sure lang daw, ha? Ayan. Kita mo, nagpaila sa Juan Luna Building, ha? Mga simpleng mga simpleng pasiklaban ng konti, mga ganyan. O nga, Mayor Yorme, ha? Ayan, hinahanap yung mga changes sa Maynila, ha? Pagbabago, ha? Parang mabagal. Ayan, hindi katulad nung bagong-bagong mayor ng Maynila, andayang pagbabago, ha? Ayan, dapat ituloy mo at marami pang babaguhin niya sa Maynila, ha? At alam mo, Boy Gonzales, ha? Ayan, sabi nga ni Director Joel Tubera, ha? Kailangan ni ang pagmamahal ay may init yan. Ayan. At kailangan ni natural na init sa pagmamahal. Ayan. Para natural ang kaligayahan, Boy. Ha? Ayan. Kailangan ni express love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. Ayan. Boy, ha? May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng damdamin, making its night honeymoon. Of course, hindi naman pwede kay iba yan. Lalaki yan. Ito si Boy Gonzales, barakong-barako ito, ha? Ang honeymoon herbal tea, Boy G, ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. At ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watsons, Southstar, TGP, Generica at iba pa mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea. Kuyang Byong Garing para express love naturally, di ba? Hindi ka iwanan, Boy G. Ayan, ni Konsehal, anong first name ni Malu? Ano nga first name ni Konsehal Ibay? Ayan, Valentine ba? Valentine ba yan? June Ibay, hindi. Yung tunay yung pangalan. Nasa sumpinan ni Boy Gonzales. Nakita ko dun sa sumpinan ni Aresuaran pala. Napakita. Sumpinan.
Dito lang makapag... Baka Ayun. hindi mag-report na lang kayo. Rosalino Ibay pala. Ayan. Baka di na mag-report si Boy Gonzales. Ikaw talaga, Jerry, ha? Niloloko si Boy Gonzales, ha? Ano man report ni Boy Gonzales? Bureau of Internal Revenue nanguna sa nationwide friendly tax compliance drive at simultaneous chat day. Ayan pala, ang report. BIR pala eh. Ayan, Boy Gonzales. good morning sa mga magaling ng mga taga BIR na protege ni Apo Billy Dulay. Ayan, tulad ni Deputy Director Commissioner Edgar Tolentino. Ayan. Boy G, kumusta na? Boy? Lakay. Ayan. Senyor. Ayan. Ay, sabi ko sa iyo, boy, to err is human, to forgive is divine. Ayan, di ba? Okay, ano report? Nakaya nag-ikot-ikot nag-ikot ang mga ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue dito sa 168 Mall sa Divisoria, sa Maynila, sa panguna ni Commissioner Carlito Mendoza bilang bahagi ng nationwide friendly tax sa compliance sa verification drive ngayong Tax Awareness Month. Isinagawa itong aktibidad sa 22 revenue regions sa buong bansa sa magitan ng Chat Day o Council Help Assist Taxpayer Program ng BIR. Ang layo nito na palakasin ang voluntaryong tax compliance at edukasyon sa tamang proseso sa buwis. Kabilang lang kaya pagpapariso, pag-i-issue ng resibo at pagtugon sa filing at payment concern. Isa ring kinausap ni Commissioner Mendoza ang mga may-ari at nakapeso dito sa mga stall sa 168. Ayon sa BIR, ang mga stall na hindi pa tax compliant ay hindi agad huhulihin o pagmumultahin. Sa halip, ibigay sila ng pagkakataon na makumpleto ang kinakailangan dokumento at proseso upang maging compliant. Nanawagan si Commissioner Mendoza ang sa iba pang mga taxpayer na panatilin ang maayos na rehistro, mag-issue ng opisyal na resibo, magtala ng tamang record at mag-file at nagbayad ng tamang buwis. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas. Lakay. Kumusta ka raw? Sabi ni Consyal Ibay. Sabi niya, pagsabi ko yung Boy Gonzales, Lakay, mama, love you. Natawa tuloy si Boy. Ayan, sige, bahala na si Little Mayor Cesar Chavez dyan. Ayan. Yan Lakay ang sitwasyon dito sa Divisoria sa ginawang pag-ikot ng Bureau of Internal Revenue. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales. Standby Edniel Parosa, ha? Doon sa pagguho ng landfill sa Rizal. Biro mo, 50 pa ba yung missing, Jackie? Ha? Pinaniniwalaan 50 ang natabunan na Lakay. Wow, Diyos ko, sino may-ari nung nagbamani? Sino may-ari nung landfill na yan? Standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales. Pero happy birthday muna kay birthday din pala ngayon ni Paul Molina ng Perth, Australia. Binabati na Aurora, Sebastian, Matilda, at si Senior Warden Ador Justice Andrada, ha? Congratulations nga pala sa mga newly installed officers ng Intramuros Masonic Lodge. Sa kanilang public installation noong Sabado. Congratulations, Worshipful Master Herbert Machenso. Kuya Herbert, ha? Ayan. Senior Warden Amador Andrada, Junior Warden Arnold Gonzales. At congrats din sa mga newly installed officers ng Mandaluyong City Masonic Lodge number 277. Worshipful Master Angelo Castro II, Senior Warden Daniel Mendy Sabel, Junior Warden Clifford Ilagan. At ganon din ang mga taga Ilog Masonic Lodge number 79, Worshipful Master Gary Baluyot, Senior Warden Edgardo Manlulo, at Junior Warden Jade Jose Rubio. Mga brethren, congratulations, ha? At ang mga taga Teodoro M. Cal Masonic Lodge number 136, nag-iimbita naman sa kanilang public installation sa March 18.
Incoming Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden John Hansel Fama, Junior Warden John Dale Aurelio Texon, ang guest of honor and speaker, BIR Deputy Commissioner Ed Tolentino. Congratulations. Daming bayan. Oras, Sister Jackie. 9:40 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras sa Misa Jackie. 9:48. Sandali lamang Edniel Parosa, sandali lamang Giselle Ricafort. Aba, dating Duterte alay, Attorney Melvin Matibag. Formal nang umupo bilang NBI Director. Talaga, ha? Ayan, marami daw titibagin. Ayan, kaya lang maraming malungkot na mga taga-NBI. Bakit lakay? Yung organic, yung insider, si Atty. Lito Magno, halos 2 buwan lang yata Oo, na lakay, 2 buwan. Pinalitang kaagad, ha? Happy birthday muna kay Antonia Pichi King, yung dati naming lady boss. Ayan, ay Mama Antonia, happy birthday. Pagbati muna kay Bishop Widen Anito King. Ayan, mga Anito Boys, Halina Boys, Victoria Boys at Sogo Boys. At pagbati mula kay Pastor James Lising. Daming bayan. Alamin natin ang latest. Ngayon ba nanumpa? Ayan, nanumpa na ba kay Presidente Giselle? Ayan, itong si Attorney Melvin Matibag. Abay, marami daw siyang titibagin. Ayan, mukhang siya ang mag-iimbestiga sa mga iba pang involved sa flood control project scandal. Giselle Ricafort, RS15, please come in. Lakay, yung oath-taking noong Friday pa, Lakay, kay Executive Secretary Lakay. Kanino? Kay Executive Secretary. Kay kabayan pala Kay ES lakay. Kay Executive Secretary. Ayun. Balisong connection
Lakay, formal na ngang umupo si dating PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Sa turnover ceremony dito sa tanggapan ng Bureau sa Pasay City, inilipat na ni Acting Director Attorney Lito Magno yung tungkulin kay Matibag na itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, siniguro ni Magno yung buong suporta kay Matibag bilang Assistant Director at nagpahayag ng kumpiyansa na ipagpapatuloy o itataas pa nito yung kanyang mga nasimulan. Pinasalamatan din ni Magno yung tiwala ng Pangulo ng Bureau sa loob ng 4 na buwan bilang OIC at Acting Director. Sa panig naman ni Matibag, Giselle, tulong para magampanan niya. Lakay. putol-putol ka. Ayan. Pihit konti. Oo. Lakay sa panig ni Matibag, nagpasalamat siya sa mainit na tanggap ng mga empleyado at tulong para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Bukas daw yung kanyang tanggapan sa anumang puna o suggestion para mapaigi pa yung kanyang mandato at idiniing iisa lamang yung sagwa ng kanilang taban-taban. Nangako yung bagong direktor na pagtutuunan din niya ng pansin yung promotion ng mga tauhan ng Bureau batay na rin sa kanilang mga performance. Kasabay nito nanawagan siya sa mga gumagamit daw ng kanyang pangalan na tigilan na ito. Pakinggan natin. Ay bukas po ang aking tanggapan. At handa po akong makinig kung mayroong pagpuna, mayroong kayong mga suggestion na ibibigay sa akin. Ganun po yung ating pagtatrabaho. This is not about me. Ito po ay about sa mandato po ng National Bureau of Investigation. Yun po yung ating susundan. At ang pakiusap ko lang po, bago ko dumating dito, napakarami lang naririnig, nakakilala daw ako at ginagamit yung pangalan ko. Sana naman po, huwag natin gawin yun. Let's start on the right foot, not on the wrong foot. Una na niyang sinabi sa DZRH News na nagbitiw daw siya sa PDP Laban si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw yan sa pagkakaiba ng prinsipyo sa organisasyon. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas. Lakay. Saan yung turnover? Sa Makapagal? Sa may Pasay? Yes, Lakay. Sa Double Dragon Building ba yan? Oo. Correct, Lakay. Ngayon, Lakay, ay on the way ang bagong NBI Director sa tanggapan ng Justice Department, Lakay, para courtesy call, Lakay. So, kay Secretary. Di ba, sinong DOJ Secretary ngayon? Si Dalay. Anong pangalan? Putol ka, Giselle. Ang bagong acting secretary ng DOJ, Lakay, ay si Frederick Vida. Ayun, Vida. Ayan, Vida. Siya ba may-ari ng Vida Water, Hindi ko alam. Hindi ata. Vida. Ayan. O nga pala, Secretary Vida. Okay nga, Rod. Andiyan ka pa, Giselle? Nawala, naputol. Ayan. Maraming salamat, Giselle Ricofort. At balita ko ay bumaha sa Makapagal. Sister Jackie. Ayan. Oo. Bumaha, ayan. Bumaha? Oo, luhaan ang mga taga NBI. Ayan. Kasi bakit daw outsider na naman? Nagtalaga na insider, outsider na naman. Paano gaganahan? Ayan, paano na ang ang moral ng mga Tagalog kung wala silang pag-asa maging director man lang ng NBI, puro tagalabas. Daming bayan. Si Edniel Parosa, ayan, ready na. Okay, Edniel, proceed. Ulat na may 50 natabunan sa trash slide sa Rizal, pinabulaanan ng LGU at OCD. Detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinasinungalingan, Lakay at Jackie ng parehong lokal pamahalaan at Office of Civil Defense ang ulat ng isang grupo na may 50 kataong natabunan ng trash slide sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Mayor Ronnie Evangelista, exaggeration of dubious o kahina-hinalang naturang estima. Si walay na payag, tinawag din ng OCD for Magitre Deputy Spokesperson Diego Mariano na not factual o hindi makatotohanan ng parehong numero. Galing ang report sa Urban Poor Advocacy Group na grupong kadamay na nakapanayam daw ang ilan sa pamilya ng mga biktima. Pero sa flag raising ceremony ng LGU ngayong umaga, sinusugan ng Evangelista ang naunang paglilinaw ng OCD. Pakinggan natin ang alkalde.
Yung 50 plus or 100 na natabunan daw or missing ay wala pong katotohanan yun. Exaggerated naman, sobra yun. 50? Minsan sa report pa lang medyo diskumpiyado ka na eh. Paano nalaman na 50? Bakit hindi 49? Bakit hindi 51? Bakit eksaktong 50? Doon pa lang sa report, medyo dubious na, no? Klarifikasyon kasabay ng anunsyo na na-recover na nga ang isa sa 3 missing persons sa Buho. Pero kinumpirma ng alkalde, wala na buhay ang na-retrieve. Isang babae, patay sa initial na report. Kung ilarawan ng OCD, pagbuka ng gabundok na basura ang sanhi ng pagguho sa pribadong landfill na pag-aari ng Greenleaf Solid Waste Management Incorporated. Nangyari ito noong Biyernes pero ay report lamang sa OCD kahapon araw ng linggo. Pinaimbestigahan na ito ng Provincial Government ng Rizal, maging ng Department of Environment and Natural Resources. Ako naman si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Dapat may managot dyan. Sandali lamang, Don Carlos Pobre sa ating mga balita. Si Standby Val, ayan, sa break time, ayan. Oras, Miss Jackie. 9:56. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news,
news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Nako, Miss Jackie, grabe ito ha. Yan yung flash report natin ha. Drug lord sa wakas napatay. Ayan, napatay ang drug lord Miss Jackie. Ayan, napaangat si si Joel at saka si Jeric ha. Ayan, si El Mencho, ayan, napatay, ayan, ng Mexico. Ayan. Alam mo dito ha. Most wanted drug lord ng Mexico napatay po. May patong na $15 million sa kanyang ulo, Miss Jackie ha. At sinasabi na ito daw ang most ruthless drug lord. Tinalo ba yan si Pablo Escobar tsaka si El Chapo? Ang lulupit na ang mga yun, ha? Ayan, kaya naka-red alert din ang mga sundalo sa ngayon, sa Mexico, Miss Jackie, ha? Dahil yung mga kaalyado niya ay naggumagawa ng gulo. Ayan, nagsusunog sa iba't ibang dako ng Mexico. Your business is our business. Oy, good morning muna kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Aba, yung benteng bigas meron na ay umabot na pala hanggang Davao City at La Union. Abay, Secretary Kiko, paabuti mo naman hanggang doon sa amin sa Pinili, Ilocos Norte. Ayan. At sabay ni Manong Joe Chua ng Apari. Ayan. Sana mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ayan. Ay, kuyang Jasper Kenang Bungaw Tawi-Tawi. Ha? Assalamualaikum. Warakmatullah wabarakatuh, kuyang sir. Ha? Maganda umaga sa ating mga brethren sa Tawi-Tawi at sa Apari, Cagayan. Ano ang report ni Don Carlos Pobre? 76% na kabataang Pinoy mas tiwala sa Human Financial Advisor kumpara sa AI financing tools. Ayon po yan sa Prudential Survey. Detalye sa report ni Don Carlos. Don. Mas tiwala at hinahanap pa rin ng mga kabataang Pinoy ang human advisors kumpara sa mga artificial intelligence o AI tools pagdating sa usapin ng life and health insurance. Batay sa ulat ng Prudential, 76% ng mga kabataan na may edad na 20
hanggang 35 anyos ang gusto pa rin kumonsulta sa mga lisensyadong financial advisor. Ayon pa sa survey, mas mataas ang porsyento dahil malaking usapin at mas ligtas ang pagdedesisyon kung sa tunay na tao ka hihingi ng payo. Sa ngayon, nangunguna ang Pilipinas sa isinagawang survey sa Asian markets na kabilang ang Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan at Thailand. Samantala, 81% sa survey ang naniniwalang bubuti ang kanilang personal finances sa susunod na 10 taon. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 58 pesos at 15 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos. Pobre, siguro Don, hindi lang mga kabataan ang natakot sa AI, pati mga matatanda, pati mga senior. Kakatakot kaya yan. Grabe na, pati yung mga video, tsaka mukhang totoo eh. Saka pati tao parang ay good morning Kuyang Attorney Byong Garin, Kuyang Lito Villarosa, Kuyang Noel Rodrigo Japana. Ayan, get well soon kay Miss Teya Pecho. Ayan, Pecho, Miss Teya Pecho Cruz, Corpus. At good morning pa rin Vic Lima, ha? Lakay, effective. Talaga, ha? Nasubukan mo na, ha? Ayan. Good morning, paring Joey Papa. Ayan, Noble Doming de Asis, Noble Hill de la Cruz, Noble Greg Kayab at si Kuyang Stanley Tan at Noble Juna Samaniego. At siyempre, Kuyang Judge Boyet Mapili at si Bishop Ephraim Pahutagana. Hi Bishop, good morning. Pagdasal niyo po kami. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L. Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oy, may pelikulang sa Sister Jackie, ha? He ain't heavy. Ayan. He's my brother. Oras eksakto. 17:07. This time check is brought to you by ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa beda lang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang protection,